Bilyong-bilyong piso na luxury cars at real estate na nabawi sa mga sangkot na flood control scam. Ang tanong, pwede ba talagang gamitin pang-ayos ng baha? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin yung bilyong-bilyong assets na nabawi ng gobyerno. Ano po ang latest na balita? Estimated po around 220 million po na mga sasakyan. Sasakyan pa lang, na-forfeit at pwede na pong ipasubasta at ibenta. Ang COA at BOC po ang nag-aaral kung paano maliquidate ito para maging government funds. Pero bago natin pag-usapan kung saan mapupunta ang pera, ano kayang epekto ng flood control scam na ito? Una, epekto ng baha. Siyempre, marami pong masang Pilipino ang nasira ang kabuhayan. Pangalawa, nasira po ang bahay at kailangan po ng repair. Pangatlo, yung mga nagnenegosyo po nalulugi dahil hindi po sila nakakapag-operate. At pang-apat po, buhay, kalusugan po ang nakataya dahil marami pong nagkasakit ng leptopyrosis at the same time po may mga iba pa ay nalunod. Kulang ba talaga tayo ng pondo sa flood control? Hindi po. Ang nakakalungkot lang po, ang ating pondo para sa baha ay napupunta lang sa luxury cars at iilang mga tao. Ang tanong, pwede bang gamitin ang pera pag ito ay napasubasta na? Technically, pwede kung may malinaw na policy at legal na proseso. Kailangan po ng asset forfeiture ng mga law compliance. Kailangan po magkaroon ng budget realignment approval. Manggagaling naman sa kapulungan at syempre naman po, kailangan magkaroon naman ulit ng clear allocation ang DPWH para sa panibagong flood projects. Ang problema lang po nito mga kapatid, napakatagal ng proseso. Kung tutusin, kung nagamit lang po ito ng tama, ay nagawa na po itong maayos. Kaya ano pong gagawin nating mga mamamayang Pilipino? Hindi po sapat tayo ay magalit. Dapat tayo po ay may alam at kumilos. I-monitor natin mga public hearing at COA reports. Pangalawa, suportahan natin mga leaders na ikangay that's demanding for good governance. Number 3, humingi tayo ng transparency. Nasaan po napunta ang mga records na confiscated wealth. At pang-apat po, maghanda rin tayo para sa ating sarili, sa ating emergency, at kung sakali sa mga sakuna tulad ng baha. Uulitin ko mga kapatid, hindi natin kayang kontrolin ang gobyerno, pero kaya natin kontrolin ang ating sarili para makapaghanda. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.